Kita ko siya, nakatayo sa gitna ng aming bakuran. Ako, yung mukha ko, yung katawan ko. Hindi ako naniniwala sa mga ganitong bagay noon. Doppelganger, kapwa mukha. Yung kwentong may gumagamit ng iyong mukha para gumawa ng masama. Akala ko, katang-isip lang iyon. Yung uri ng kwento na ikinukwento ng mga lolo at lola sa harap ng apoy para matakot ang mga bata. Pero nangyari sa akin. At hanggang na ngayon, hindi ko pa rin maintindihan kung paano o kung bakit ako ang napili. Tatay na ako. 2 ang anak. Nagtatrabaho sa construction. Simpleng buhay. Gising ng maaga, uwi ng gabi, kain, tulog, ganun ulit. Walang drama, walang kalaban. Wala akong alam na kaaway sa mundo. Kaya nang lumapit sa akin si Aling Seling, yung matandang kapitbahay namin na halos hindi ako kinakausap. At sinabi niya sa akin nang may panginginig sa boses, hindi ko agad siya pinaniwalaan. "Nakita kita kagabi, Rodrigo," sabi niya. "Mga 12:00 ng gabi, nakatayo ka sa labas ng bahay ng pamilya Santos." Napangiwi ako. "Hindi ako lumabas kagabi, Aling Seling. Natutulog na ako ng 9:00. Tumango siya, pero hindi nawala ang gulat sa kanyang mga mata. "Nakatayo ka lang doon, hindi gumagalaw, nakatitig sa loob ng bahay nila." Huminto siya at ngumiti ka sa akin nang makita kita. Nilingon ko siya. "Anong uri ng ngiti?" Matagal siyang hindi sumagot. Yung uri na hindi dapat galing sa isang taong buhay. Sinabi ko sa sarili ko na nagkakamali lang si Aling Seling. Matanda na siya. Madilim ang gabi. Baka iba ang nakita niya. Pero kinabukasan, may isa pa. Si Nora, yung tindera sa tapat ng aming bahay. Lumapit siya sa akin nang may mukha na parang nakakita ng multo. "Rodrigo, nasaan ka noong 3:00 ng hapon kahapon?" "Sa trabaho, bakit?" "Nakita kita dito, sa kanto. Nakatayo ka at nakatingin sa mga batang naglalaro." Huminto siya, bumulong. "Tinutukan mo sila, Rodrigo." "Matagal." "Yung mga bata, natakot sila. Tumakbo sila. Nanlamig ang aking katawan." 3:00 ng hapon kahapon. Nakatayo ako sa tuktok ng gusali na aming tinatrabahuhan. 20 kilometro ang layo mula sa aming barangay. Imposibleng nandoon ako at nandito ako ng sabay. Nang gabing iyon, hindi na ako nakatulog. Nakaupo ako sa sala, nag-iisip. Sinubukan kong hanapin ng lohika. Baka may kamukha lang akong tao sa aming lugar. Baka nagkakamali lang silang lahat. Pero 12:00 na ng gabi nang marinig ko ang ingay sa labas. Dahan-dahan akong tumayo. Pumunta sa bintana. Dahan-dahan, maingat. Binuksan ng kortina ng kaunti. At nakita ko siya. Nakatayo sa gitna ng aming bakuran. Ako, yung mukha ko, yung katawan ko, yung damit ko, yung asul na polo na suot ko mismo ngayon. Nakatayo ng tuwid, nakatingin sa aming bahay, sa bintana ko mismo. Pero ang mga mata, walang buhay. Tulad ng pininta na mata sa isang manika. Bukas pero walang laman, walang nararamdaman, walang kaluluwa. At ngumiti ito, dahan-dahan, mabagal. Parang alam nitong nakita ko siya. Napalayo ako sa bintana. Nanginginig ang buong katawan ko. Napaupo ako sa sahig, hawak ang dibdib ko. Lokohan ba ito? May nagpapanggap bang katulad ko sa labas? Pero walang sino man ang ganyan kagaling. Walang sino man ang ganyan katulad ko. Maging ang aking kapatid na kambal na namatay ng sanggol pa. Kinabukasan, may nabalitaan ako sa barangay. Si Lolo Berting, matanda, nakatira mag-isa sa dulo ng aming kalsada. Natagpo ang patay sa umaga. Atake sa puso, sabi ng doktor. Natural na dahilan. Pero si Aling Seling, nakita niya ito. Nagsalita siya sa akin ng pabulong, parang takot na may makakita sa kanya. "Nakita ko siya kagabi, Rodrigo, yung kamukha mo. Nakatayo sa labas ng bahay ni Lolo Berting. 12:00, bago siya matulog. Tumigil ako, 12:00, yung oras na mismo na nakita ko siya sa aming bakuran. Pumunta ako sa isang matandang babae sa aming barangay, si Lola Atang, yung kilala sa kaalaman, tungkol sa mga bagay na hindi pangkaraniwan. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Hindi siya nagulat. Gaya-gaya ng anyo, sabi niya.
gumagamit ng mukha ng isang tao para manakot, manlinlang, o pumatay. Pinipili niya ang taong may malinis na puso para mas kapanipaniwala ang kanyang pagpapanggap. Paano ko siya matitigil? Tumingin siya sa akin ng matagal. Hindi mo siya matitigil sa pamamagitan ng lakas. Ang tanging paraan, huminto siya. Kailangan mong harapin siya ng direkta, ng mag-isa. At sa sandaling makita ka niya, ang tunay na ikaw, kailangan mong sabihin ang iyong tunay na pangalan. 3 beses, malakas. Bakit? Kasi ang doppelganger ay walang sariling pangalan. Ninakaw niya ang iyo. At pag binalik mo ito sa harap niya, nagpigil siya ng hininga. Mawawala ang kanyang kapangyarihan. Naghintay ako ng 1 linggo at 1 gabi. Nakita ko siyang muli sa bakuran. Nakatayo, nakatingin. Lumabas ako. Nanginginig ang aking mga kamay, pero tuwid ang aking mga paa. Lumakad ako patungo sa kanya, sa akin, sa bagay na nagsuot ng aking mukha. Huminto ako ng 3 metro ang layo. Nakatingin kami sa isa't isa. Malapit na sana itong ngumiti, yung ngiting walang buhay, nang buksan ko ang aking bibig. Rodrigo Contes, natigilan ito. Rodrigo Contes, kumunot ang mukha nito, yung mukha ko, parang nasusunog mula sa loob. Rodrigo Contes, at sa isang sandali, nawala. Wala na. Parang kandila na pinatay. Parang hindi siya nandoon kailanman. Hindi na siya bumalik pagkatapos noon. Pero minsan, kapag tumitingin ako sa salamin sa umaga, may 1 segundo, 1 maikling segundo lang, na parang hindi agad gumagalaw ang aking refleksyon. Parang naghihintay, parang nagbibilang, parang nandito pa rin siya. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang bell button para palaging update sa aking kwento.